Yung kanyang pagiging PWD is ano ba to? Inborn ba yan, bro? Parang ang hirap hanapin, lalo na kung mahihain ka. Kumaga ang tawag dyan eh. Mga introvert. Hindi nakikilala ka ng mga tao nun, parang kapataya ka rin. Kasi dati, medyo gaya rin ako. Nakakarap rin ako doon sa Cavite. Welcome sa ating anong art storya mo. And for today, mga kaibigan, no, ang ipipicture natin isa na namang magbibigay ng inspirasyon sa atin, no, bilang artist, no. Ito nga pala yung episode 2. Kung napanood mo yung episode 1, yun yung kay Go With Jess, no. Kung hindi mo pa nakapanood, panoorin mo na yung link nandiyan sa baba or nandun sa description box. Okay, ang ating kasama nga pala is isang nakaka-inspire na visual artist, no. Pareho ko itong taga San Pedro Laguna. Ito yung isa sa mga inspirasyon natin pagdating sa visual arts, no? Kung meron ka pang mga whip o mga work in progress, pag napanood mo itong video na to, ano pa excuse mo? Okay, palakpakan natin si Bermin Belloso Rigor. Kumusta? Yan, kumusta Bermin? Hello mga kapwa ko artist. Yan. Actually, matagal na namin pinaplano to at kahit paano ito natuloy na, no? Kumusta ka naman, Brad? Okay naman. Okay naman. Kahit minsan medyo pagod. Bago natin gawin yung tanong, katulad ng nakaugalian na natin, no, gagawin na natin kaugalian natin to sa regalo kay Bermin. Bukod dito, may bibigay pa ako mamaya kay Bermin. I-drawing ko siya habang ini-interview ko siya. Bibigyan ko siya ng art style na poster making na estilo. Oh yeah. Anyway, yun. Siguro, question lang, Bermin. No? Tubong Laguna ka ba talaga? Tubong San Pedro Laguna? Yes, Tubong Laguna ako. Dito na ako pinanganak. Dito na ako lumaki. Ito na lumaki. Dito ka na rin nag-aaral. Dito na rin ako nag-aaral. Kung familiar kayo kay Bermin sa mga interview niya sa mga TV, sa radyo, ganyan, or sa online, tinatanong lagi sa kanya yung mga tanong na halimbawa, yung kanyang pagiging PWD is ano ba to? Inborn ba yan, Brad? Inborn na yung kalagayan ko. Ang naging dahilan daw ng yung sa goiter ng nanay ko na pinagbubunas na ako kasi hindi niya alam na may goiter siya at hindi niya din alam na makaka-pressure ko. Pinagbubunas na. Pinagbubunas. So, okay. So, posible kasi yung upon medicating that ng goiter, siguro yung mga gamot nakapekto. Pwede rin. Posible rin na gano'n. Tapos nun, Brad, bilang isang siyempre, si nanay, pinag-aral ka pa rin sa ordinary school, no? So, sinama ka sa mga normal na mga may kakayahan. Ganun ba yun? Nung mula kinder ako hanggang natapos yung elementary, sa normal school lang ako napasok. Nasa normal school. Ano ba to? Nung nag-aaral ka, nalaman mo na meron kang talent sa pag-uwit. Ganun ba yun? Halimbawa, elementary? Kahit nung hindi pa ako nag-aaral kasi nahilig na talaga ako sa pag-drawing. Ang madalas kong niyayaya ay mga kalaro kong kapitbahay. Okay. Nag-drawing kami dun sa loob ng bahay namin. Dun sa mga text, kagaya ng Dragon Ball. Kinokopya mo? Okay, kinokopya. Kinokopya mo. Dragon Ball, no? Parang ano yun eh. #1 reference ng mga batang 90s. So, kaidaran ko to si Bermin yata. So, yun. Tapos ano pang nangyari? Kwenta ko po doon. Tapos yun, yung habang lumalaki na ako, medyo hindi ko na siya napagtuunan. Kasi nakapokus na ako doon sa pag-aaral ko para makatapos ako. Sumasali ka rin ba sa mga contest dati kahit mga estudyante ka pa? Dati minsan sumasali ako pero minsan kasi parang yung wala akong lakas ng loob na sumali sa mga ganun kasi nahihain ako nung bata ako. Isa rin yan sa hindrance ng mga artist, no? Yung parang yung confidence mo, parang ang hirap hanapin, lalo na kung mahihain ka. Kumaga tawag dyan is mga introvert, diba? Nung nag-aaral ka, nung kasama ka dun sa mga ordinaryong mga, alam mo yun, mga wala namang kapansanan ng mga estudyante, kinukutya ka ba o binubuli ka rin ba nila? Meron din mga ganun, may mga nangaasar sa akin. Hindi siya sinasabi na akong pilay, gano'n. Tapos yun, tinatawanan ako. Parang, siyempre, masakit din sa akin. Kaya lang, buti na lang
yung nanay ko nandiyan. Si nanay. Oo. Lagi na akong ginagabayan, saka sinasabi niya sa akin lagi na huwag ko na lang silang pansinin. Bata lang sila, kaya hindi nila alam yung mga ginagawa nila. Hindi ka ba napapagod nun? Kasi syempre, ako, nung nag-aaral ako, meron akong mga classmates din na ganyan, na parang minsan yung may deficiency or may special needs. Tapos parang iniisip ko, ano ba yung parang nagpapatibay sa inyo? Kasi hindi naman yun isa tapos ihinto na di ba? Ano yun? Hindi ka ba na doon? Hindi naman kasi nung panahon na yun, ng mga nag-aaral ako, mas marami naman din yung yung parang nakaunawa din sa kalagayan ko. Kailan mo napag-isipan na, uy, parang po pwede pala akong kumita dito Kailan yan, bro? Napag-isipan ko siya yung bago pumutok yung pandemic. Mga mga 2018, 19? Mga 2020 ganun. 2020, oo. Tapos nasa bahay lang ako, wala akong magawa. Tapos yun, may nag-suggest sa akin na kaibigan. Okay. Na madaldi ko tuloy yung pag-drawing ko tapos i-post ko sa TikTok. Hindi ko naman in-expect na makikilala ako rin na magbabiral yun. Kumbaga, tinry mo lang siya. Tinry ko lang siya. Yung mga videos mo. Kwento mo ano ba yung mga naging viral, paano nagsimula yung tagumpay mo doon sa TikTok? Ayun, yung nag-post ako yung drawing ko kay Bella Forge. Mga panahon kasi yun, si Bella Forge. Medyo sikat na, kilalang kilala siya Ayun, tapos yun, maraming nag-comment. Tapos nagsabi na gawan ko din daw sila. Yung mga ilang nag-comment, pinagbigyan ko na. Hanggang sa yun, dumami yung nakapanood. Nagbibigay na ng mga gifts, tama ba? Yun. Yung iba yung voluntary na magbigay ng art materials para daw. Art materials din para magamit. Sa Pilipinas lang ba yan? Yung iba sa abroad. Yung iba din nasa Pilipinas lang. Kasi nakaka-inspire naman talagang panoorin. Imagine mo kung sino pa yung merong hindi kompleto sa physical na kaanyuan. Halos araw-araw kasi siya nagla-live. So parang kung merong kang kakayahan na hindi mo pinapansin, parang may inspire ka na, uy, si Brother Bernie nga, ginagawa, ako pa kaya. Para sa akin, yun yung parang, kung hindi niya alam, yun yung mga inspirasyon na nabibigay niya dun sa mga tao na nakakapanood. Isa lang yun, kasi sa totoo lang, madami yan. Tapos nung Brad, nagsimula ka sa paggagawa ng portrait. Nagsimula na ako yung may isa akong kakilala na gusto magpa-commission. Okay. Explain natin, ano ba yung commission? Sa mga bago natin kasamang artist, ano ba yung ibig sabihin ng commission? Yung parang magpapagawa sa sayo na drawing, tapos babayaran ka na dun sa gagawin mo para sa kanya. Tapos sa kanya nanggagaling yung size, sa kanya nanggagaling din yung reference, tama ba? Tapos nun, magbibigay siya ng bayad. So, kalimitan kasi, 50% down payment, 50% before delivery. Or, kung tiwala na kayo doon sa kliyente ninyo, pag nagkita kayo, doon may bibigay yung kaliwaan yun. Diba? Doon may bibigay yung picture, yung ginawa mo, yung pinaka-commission niya, at yung bayad full payment dun sa pa-commission. Importante yun, di ba? Yung down payment. Kasi maraming nagbabiral ngayon na hindi humihingi ng down payment. Tapos may problema. Tapos ano naman nangyari since may nagpapa-commission na sa'yo? Ayun, tapos yun nga. Pinost ko na siya. Tapos yun, meron ng uling sunod na nagpagawa. Tuloy-tuloy na. Ano yun, Berms? Yung career mo ba sa TikTok, lagi siyang mataas, laging maayos? Ibig sabihin, laging may nagpapagawa, laging maraming sumusuporta o laging maraming tumitingin? Hindi naman kasi para kagaya lang din sa ibang platform. Kapag ka talaga nag-viral ka, doon lang mas maraming susuporta sa'yo. Mas maraming makakaalam ng talento mo. Pero kung hindi naman, yung normal na parang ganun lang din, parang normal na araw lang din. Kumbaga, minsan tag-araw, minsan tag-ulan. Okay. Salamat. Ang food natin ngayon is galing sa Your Daily Bread dito sa SM San Pedro, Laguna. Salamat sa kanila, no? Kasi pinagbigyan tayo na gawin natin itong interview dito sa Mr. Salamat. Meron tayong kape. Yan. Nice. Sino ba yung mga inspirasyon mo? Ang inspirasyon ko yung
Unang-una yung pamilya ko. Tapos si Erwin Dairit. Oo, si Brother Erwin. Katulad ko siya na may kapansanan. Hindi siya nagpatinag kahit na may kapansanan siya. Ito pa rin abutin yung mga pangarap. Pagkatapos mo siya mapanood, talagang punong-puno ka ng inspirasyon. Kasi sobrang, nung nabubuhay pa si Brother Erwin, ano talaga siya talagang tutok na tutok siya sa pag-inspire ng mga visual artists. Actually, napapanood ko dun sa mga recent na mga post mo sa Facebook. Nakikita ko na parang nagsiswitch ka na no? Dati kasi parang nakikita ko puro mga black and white lang yung mga gawa mo. Pero this time, yung mga gawa mo is parang nagko-colored ka na. Oh yeah! Diba? Nakita ko may dala ka. Gusto mo mapakita? Papakita natin na. Yung gawa niya mga kaibigan, no? So, Cubism. No? So, ang Cubism ay isang art form na kung saan sa pamamagitan ng mga shapes, tapos sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kulay, nagkakaroon ng form at nagkakaroon ng buhay or 3D dimensional yung isang artwork. Paano mo naisipan na mag-switch? Parang gusto ko ng ganito. Anong nag-push eh? Kasi bali, yun nga, kasi matagal na rin akong charcoal artist. Yung mga kaibigan din ako, tsaka ibang mga followers, taga-subaybay. Nagsasabi sa akin na itry ko na daw yung pag-painting. Kasi mas magandang hobby raw. Sino kaya yan? Sino kaya yan? Actually, sa mga past vlogs ko, napupuntaan ko na to si Bernie. Nabalita ko nga sa inyo, no? At San Pedro Laguna lang siya, no? So, minsan sinasabi ko sa kanya, try mo na mag-color din ng mga acrylic. Gusto ko sana, mas maganda yung kitaan. Tama ba? Earnings niya pagdating sa mga katulad nito. No? At natutuwa ako kasi bibihira yung mga ganyang klase ng tao na kapag sinasabihan mo, no, pinapayuhan mo ng sa tingin mo mas makakabuti sa kanila. Talaga nga naman nag-a-adjust kasi naniniwala doon sa view na nakikita mo. So far, kamusta Brad? Kamusta yung ekonomiya mo o yung bentahan mo pagdating sa mga painting? Okay naman siya. Ang maganda lang kasi sa kanya, hindi kagaya din sa dating ginagawa ko na talagang napakahirap siyang gawin. Yung talagang pagbubuhusan mo ng oras ng napakatagal. Usually ba, gaano katagal ginagawa yung portrait? Kunyari may nagpa-commission siya, gaano mo siya katagal ginagawa? Ang pinakamabilis ko na doon is mga 4 na araw o kaya isang linggo. May pagkakataon na umabot ako ng isang buwan na higit. Yung dahil sa reference na ginawa ko. Dito Brad, meron ka pa mga ibang gawa, di ba? Makikita nila yun sa Facebook ko. Sa Facebook. Ayan, ilalagay ko yung Facebook niya ngayon. Nakikita nyo. Sige, post nyo na lang itong video na to para makita ninyo. Kasi puntahan ninyo at ibisita nyo. No? Kung interesado kayo sa mga paintings ni Bernie. No? Ito ba Brad, for sale to? For sale siya. Kung interesado kayo, kontakin nyo siya doon sa kanyang FB page or FB account para makita rin ninyo kung baka gusto ninyo. Marami pa siyang ibang gawa, tama ba? Marami pa. Bilang isang artist, no, ano yung na-realize mo dun sa adjustment na ginawa? Na-discover ko na hindi lang pala black and white ang kaya ko. Kaya mong gawin? Nalaman ko na kaya ko rin talagang painting. Oo. Gamit yung napapangunahan lang ako ng takot noon kaya hindi ko siya ginagawa. Sa mga susunod mong komisyon, anong plano mong gawin? Ano ba yung aabangan namin kay Bernie? Yung siyempre, bukod sa QVC, pangarap ko din makagawa ng mga realistic na portrait. Kasi marami din nagtatanong sa akin. Aaralan ko na siya kung paano siya gagawin. Ano siya gagawin? Okay Brad, yung gumagawa ka ng ganito, kasi di ba nag-switch ka mula doon sa mga black and white, di ba? Ngayong colored na. Sa tingin mo, sino yung mga kliyente mas na-attract na to? Kung hindi mo pa siya na-attract dito sa painting mo, sino ba sa tingin mo yung target market ng painting? Yung mga taong sa tingin ko, yung nakaka-appreciate ng mga gawa ko. Oo, parang parang kung gusto nila mangolekta ng gawa ni Bernie, ito na yun. Ito na yung pagkakataon na yun na gumagawa sila. Alam mo, pag tinitignan ko yung mga painting mo, no, bukod dito, meron na ako ng mga nakitang gawa ni Bernie. Parang naiisip ko, no, saan ba umuhugot ko si Bernie, no? May pinanghuhugutan ka bang parang inspirasyon pa bukod dun sa mga tao o mga pangyayari sa buhay mo na pwede mo i-share sa atin? Kasi malaking tulong kasi sa akin yung pagpipainting dahil sa income na nakukuha ko. Kasi naranasan ko na yung sobrang hirap ng buhay na noon talagang iba't ibang diskarte ginagawa ko sa buhay ko. Ano bang kalimitang ginagawa mo dati? Naranasan ko dati na magpataya ng ending sa basketball. So pumupunta ko pa ka pa para yung umiikot-ikot talaga ako dito sa lugar namin. Kaya para kumita kahit pa paano. Hindi nakikilala ka ng mga tao nun, parang napataya ka ng ending. Oo,
na ano nila ako, na nakikita nila ako pala. Parang nabanggit mo eh, kung gusto mo ikwento. Yung parang napupunta ka kung saan, madalas kang umaalis sa bahay. Kasi dati, medyo gala rin ako. Nakakarating ako doon sa Cavite. Okay. Yung mga panahon na yun, parang yung nasa isip ko, yung gusto ko lang gawin ko, yung gusto kong gawin. Oo. Gagala ako. Ano yung nasa isip mo na parang gusto mong kumawala o gusto mong umalis? Gusto Parang ganun, sa malayo? tinitingnan ko yung sarili ko kung kaya ko magbuhay mag-isa. Sinusubukan mo yung sarili Sinusubukan mo ko yung sarili ko. na kaya ko Kung wala mabuhay. yung magulang ko, Magulang. yung pamilya ko, kung kakayanin ko magbuhay. Kasi nga dahil siguro sa kalagayan, Oo, parang naisip mo paano kung wala na si nanay. sila. Ano, kaya ko ba? Parang sinusubukan. Actually, gusto kong tanong, nung matapos yung phase ng buhay mo na yun, ano yung na-discover mo? Ano yung nalaman? Naalaman ko na sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, yung mga pagsubok sa buhay na akala mo parusa sa iyo yun, pero sa palagay ko, hindi pala parusa yun. Nakatadhana talaga ng mangyari sa buhay Nangyari. para may matutunan ka sa near future. Ang bigat nun. Sa totoo lang, no, parang sa akin, no, tinamaan ako doon kasi hindi naman ako walang excuse kapag binigyan ka ng pagsubok ng creator natin. Na parang kakaisip, paano pa kaya kung ganyan agupitin ng problema ang isang katulad ni Bernie? Parang, sino ka pa para magreklamo? Yung isang tao ang katulad ni Bernie is nalalampasan. Ang ganda nun. Ito maganda sa mga ganitong interview eh. Yung parang hindi lang natin na-discover yung buhay ng artist, ng visual artist. Nakikita mo rin kung paano siya makakatulong sa mga nanonood. Wala akong balak tanggalin tong interview na to. Kasi sa tingin ko, mas tatanim sa mga nanonood yung lesson na nakikita sa mga individual. Successful ka man na artist o hindi. Basta open yung isip mo na mag-share sa mga tao, wala akong problema. Siguro, end na natin. Wala na akong may tatanong sa'yo. Siguro ganito na lang. Ano ba yung mensahe mo sa mga nanonood sa ating mga kasama nating visual artists o kahit hindi mga visual artists? Gusto ko lang sabihin sa mga nanonood na kung halimbawa sa tingin mo na nasa iyo na lahat ng problema, huwag mong isipin na gano'n. Lagi ka lang na magdasal. Kasi ako talagang marami akong pinagdaanan sa buhay bago ako nakarating dito sa nasan man ako man. Naniniwala talaga ako na may purpose si God sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin dito sa mundo. Salamat. Maraming salamat guys, no? At siguro gusto na natin tatapusin tong interview na to. Maraming salamat, pagpaalam na tayo. Maraming salamat, paalam! Thank you. Number 1 reference ng mga batang 90s.